Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is January 31, 2024. Ngayong araw is dadako tayo sa panibago nating Bible verse na ating tatalakayin. Pero itong Bible verse na to is karuktong ng ating series na nasimulan or yung tinatalakay natin itong mga nagdaang araw na God's comfort in time of trouble or yung pagdamay or pag-alalay sa atin ng Panginoon sa mga oras ng kagipitan, sa mga problema natin, or anumang balakid sa buhay na dumadaan sa atin. So, ang ating Bible verse ngayon is 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 5. Ano ba yung nakasulat dito? Pero, babasahin natin in Tagalog. Ang sabi dito, ito yung Bible verse na isang pasasalamat ni Pablo. Sabi dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun, purihin natin yung kung sino yung saan tayo nagmula o sino yung gumawa sa atin. Ang Ama ay kahabagan at ang Diyos ay pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kahihatian upang ang pamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga mahigpis. Inaaliw or in English is yung comfort. Kino-comfort tayo ni God sa time na may problema tayo or sa mga, diba, kahapig-hatian or sa mga problema sa buhay natin na hindi na tayo pinapabayaan na malungkot, ganun, diba? Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakipag-isa kay Kristo, kaya hindi naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. So, para lumako yung ating talakayan, lumako tayo ngayon sa ating unang teaching. Ang ating teaching na una is God is the God of compassion and all comfort, or yung Diyos natin is yung Diyos ng habag at yung mga lahat ng kaaliwan o yung comfort na kailangan natin isipin lagi na in times of may problema tayo, in times of trouble, di ba? Kailangan kilala natin ang Panginoon. Matuto tayong tawagin siya or magdasal tayo sa Kanya kasi siya yung parang aaliw sa atin or magko-comfort sa atin na masusunod na siya natin or hindi tayo madodown ng sobra. Sa pangalawa, God expect us to comfort others with the same comfort we experience from God. O yun, yung inaasahan na Diyos na aliwin natin yung mga iba or yung mga kapwa natin gaya ng kaaliwan or yung comfort na ginagawa niya sa atin, na kailangan marunong tayong makipagdamay sa iba or marunong tayo tumulong in terms of mga problema sila na gaya ng mga pag may problema tayo, sinusolusyonan niya. Kailangan ganoon din tayo sa iba, sa mga kapatid natin, sa mga Kristiyano, di ba? Sa last, God grace is always enough to overcome the pain, or yung biyaya ng Diyos is yung lagi na siyang sapat or sapat na siya upang madaig natin yung mga sakit na sa buhay natin. Sa ating application, be faithful to God and serve Him. Ayun, kailangan natin all the time na kailangan sa bawat oras na maging tapat tayo sa Kanya kasi ang Panginoon is tapat sa atin yan. Kaya di natin nakikita pero nararamdaman natin na sa sobrang biyaya na binibigay niya sa atin. Kailangan maging tapat tayo sa Kanya tapos matuto tayong paglingkuran siya. Serve to God, di ba? Kailangan yan, di ba? Gawin natin yung mga gusto niya. Read the Bible, obey the Bible, di ba? Sa pangalawa, comfort other with God's comfort. Ayun, kailangan marunong tayong kumomfort dun sa iba na gaya ng mga kaaliwan na ginagawa niya sa atin, or kailangan aliwin natin or comfort natin yung iba sa pamamagitan ng comfort na ginagawa niya sa atin. Kailangan yung natututunan natin or yung blessing na bibigay natin, na natatanggap natin is marunong tayong mabahagi sa iba para in times of may problema sila is may tao na tutulong at mararamdaman nila na hindi sila nag-iisa. Sa last, trust that God grace never fail, or magtiwala tayo na ang Diyos or yung mga biyaya ng Diyos is hindi magkukulang or hindi mabibigo, na kailangan marunong tayo magtiwala sa Panginoon natin. Sa ating discussion, how does the sufficiency of God's grace comfort us?
So, ayun, sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para naway makapag-share tayo ng mga Word of God or mga own experiences natin kasama ang Panginoon. Sa ating prayer, Father, thank you for comforting us with your presence and promise. Let us hear your voice. Let us feel your presence. Thank you for your compassion, healing, and comfort. We praise you because your grace never fails. Please continue to give us enough grace so that we may continue serving you despite our hardship. Sustain us, Lord, and lead us to victory. In Jesus' name, Amen. So, ayun, natapos na tayo sa ating talakayan ngayong araw. Naway may natutunan tayo sa ating panonood at pakikinig. And panalangin ko na matuto tayong kumilala kung sino ang ating Panginoon at maroon tayong humiling ng comfort or yung mga biyaya na magpapasalamat sa mga biyaya na tatanggap natin sa Kanya. Ayan yun. Maraming salamat sa ating panonood at pakikinig. Naway matuto tayo ng mga panalangin Diyos. God bless to all.